puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong walang limit. Ang lahat kong di mo, Yahweh, ay di ako maglalaban. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay lingid. Ang lahat ng di mo, Yahweh, ay di ako nagbabatiin. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinilid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang mayaman ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yun, natawag ko si Pastor Joe. Sa pelikula. Praise the Lord, tayo kasi po Diyos ng mga Panginoon sa lahat na may bigay ng hininga ng tao at naglagay ng kaluluwa sa katawan at binigyan mo ng hininga, O Diyos. Naririto, Lord, na nararapat isa kami roon ay ibinabalik namin ang kapalit pasasalamat sa inyo. Nawa, O Diyos, ikaw po mangusap sa gabi ito. Yung mga nanood sa live, ikaw na po ang magbigay sa kanilang puso, Lord, ng conviction at kapangalian ng iyong banal na Espiritu. Maraming po salamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Yun, ay pwede mo ako sa testimony. Sino po ba? Ay, Sister Erin. Amen. Praise God. Magandang gabi po, mga kapatiran. Amen. Salamat sa Panginoon na binigay sa amin ng kalakasan, Praise the Lord. kalusugan. Salamat, Panginoon, sa pangangailangan namin sa araw-araw na binigay mo. Salamat, Panginoon, sa lahat na biyaya na binigay mo sa amin. Minsan, tayo ay magkamali, pero iano lang natin sa Panginoon kasi lahat tayo ay may kasalanan. So nobody's perfect. Amen. Kaya ihangad natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat din sa aking anak nang nag-graduate as a BSEL cum laude. Amen. Ngayon, mag-ano siya, take as review. This coming September, take na siya sa board exam sa Tacloban. Salamat, Panginoon, sa future na binigay mo sa aking anak, sa kanyang goal, sa aking anak na doon sa ibang bansa. Salamat, Panginoon, na ngayong June 26 na dumating sa Butuan na bisitahin niyang pamilya niya. Amen. Nilang mga anak. Panginoon, salamat kasi God is good all the time. Amen. Siya lahat ang nagbigay sa atin. Tayo may nagkakamali. Di naman tayo perfecto rito sa mundo. Kaya
Ihangad lang natin sa Panginoon ang ating kasalanan kasi siya lang ang nakakaalam sa ating buhay. Salamat lahat, Panginoon. Lalo na sa ating mga kapatiran na binigay sa ating Panginoon na kalakasan, kalusugan. Salamat sa ating Panginoon at ibabalik ko na sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sinawag po ba? Kung wala po na ako, so natawagan po si Brother Jeremy. Amen. Huwag tayo mawag na pusong dalisay.
Sadyang kalibutin ang ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Iyan sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahir. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahir. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat di tagumpay man ay naroon, naluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo nalay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Thank you, Amen. 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 Tinatawag ko si Brother John pag sa opening prayer. Amen. Gusto naman tayo magsiko, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kalinawan, kaisipan at kapahayagan upang aming atmosphere at aming pakiramdam ay malabanan, sumabakay sa liputan. Ama, maraming po salamat. Ikaw po, O Diyos, na nagbibigay ng mga kaloob na ito. Ibinabalik namin kapurihan ng pasasalamat ang lahat ng ito
sa iyo, Diyos. Ikaw nawa po, O Diyos, na magbigay ng liglig at maapaw na pagpapala sa mga tao na Christine ng mga kamay. Ikaw po, maraming po salamat. Ikaw po ang mangusap sa gabing ito at mga nanonood sa live. Ikaw na po ang mabahagang magpapala sa kanila. Maraming po salamat sa tanong Kristo Jesus. Amen. Tayo po magsipog, mga kapatid, nais kong manatili kayo na makikinig sa ating sa salita ng ating Panginoon. Amen. At alam ko na tayo ay nasa kalagayan no, at mayroon na ako isang bagay na katutuo no, at ako'y nanaginip sa kalagitnaan ng gabi ay nakita ko ang sa panaginip ko ay para akong dinaya ng dalawang babae no, na nagtitinda ng ice buko yung ice pop ba yun? Yung parang ice cream na may steak. Yung tawag nga. Parang ice cream Ice stick. Oh, ice drop. Oh, tama. Parang ice drop na chocolate. Nasanay ako sa halaga na 8 pesos. No? Meron daw akong hawak na 8 pesos na pera. Habang itong mga babae na ito ay parang nandito sa church. Itong church. Itong dalawa ay dumating sa atin. Natandaan nyo, ang babae ay laging symbols yan sa church. Sa church laging tinutukoy, ang babae ay tipo tinutukoy sa church. Ngayon, dalawang babae ito. Pumunta daw sa church at nag-alok ng kanilang paninda. Ako naman, ang aking pandinig ay akala ko ay 8 pesos ang halaga ng ice pop. Ice drop. Ice drop. Tama. Ice drop. No, yun yung tamang term talaga nun. Ice drop. No, nung kumuha ko, akala ko 8 pesos, pinayad ko 8 pesos. Hindi nila tinanggap. Kasi 8 pesos lang yung pera ko. No? At yung sabi nung babae sa akin, yung dalawang babae, special tong aming ice drop. Hindi pwede ito na 8 pesos lang. Special tong ice drop namin. So, ang sabi niya, ang ice drop namin ay nagkahalaga ng 12,820. Iko ha? 8 pesos lang yan. No? At nakita ko, nagkatulong kami ng pagtatalo. Hindi ko matanggap at saka ang lasa na sinasabi niyong special. Mas masarap pa yung lasang nag-8 pesos, sabi ko. Hindi ako nasarapan. Sabi ko, hindi ko nga kinain eh. Sabi ko, hindi ko tinapos kumain. Pangalauna, hindi ko nagusto ang lasa at napakamahal pa. Tapos sabi niya, hindi, kinagatan mo na eh. No, sabi niya, kinagatan mo na eh. Sabi niya, hindi na pwede ibalik yan. Special yan, mahal yan. Hindi bastang ice drop yan. Sabi sa akin. Sabi niya sa akin, kala mo totoo talaga. Ngayon, nag-alala ako ngayon. Sabi ko, paano yan ang laki-laki? Iampira ko 8 pesos. Sabi niyang dalawang babae, ganito na lang. Hulug-hulugan mo na lang yung 12,800. Sabi ko, para akong nadaya. No? At time na yun ay nagising ako. Kasi para akong nag-alala sa puso ko na nagkautang ako ng 12,820 na isang kagat ko lang. No? Nagising ako at bumaba ako sa baba na hindi ko pumunta ako na CR. CR ako tapos hindi ko matanggap na ang halaga. Inisip ko, parang kinabahan pa din ako, nag-alala pa rin ako kahit gising na ako na may 12,000 kong utang doon sa panaginip ko. No? At ako'y sa aking interpretasyon, sa akin lang, kasi ang interpretasyon nito ay mangyayari man ito. Ang dalawang babae na yun,
ay church yun. Na same church sila, magka-grupong church, dalawang church na gusto nila akong tayo, na gusto tayong aalukan ng kanilang, ibig sabihin ng pagkain ay ang kanilang doktrina. Tama? Aalukan. Mayroong pupuntang pastor dito o church na aalukin ako ng doktrina nila. No, at nangyari na ngayon ng mga how many na nakaraan ng past ng taon ay inalok sa akin pero hindi ako papayag. No, at may nag-alok sa akin. Ang problema doon, kumagat ako. Ibig sabihin, tumanggap ako sa kanilang paniniwala. No? At nung tinanggap ko ang kanilang paniniwala, hindi ko nalasahan, hindi ko gusto. Hindi, pangit ang panlasa. Pangit talaga. Doon sa panaginip ko, napakapangit na ice drop. Tapos 12,000, napakamahal. Napaka-precious. Marami daw bumibili. So, ibig sabihin nun, maraming napapaniwala sila. Maski ako, tama yung sabi ng Bible. Maski ang elected ng Panginoon, mga pinili ng Diyos, kung maaari ay dinadayain nila. Tama ba? Para mahataka nila. So, inaakit ka nila sa mga mahalagang bagay, mga mamahaling bagay. Pero ako'y maniwala kayo sa akin. Ako'y mananatili sa salita ng Diyos. Amen. Ayaw kong tumalikod sa salita ng Diyos. Kahit anong mangyari, dahil ang buhay natin sa mundong ito ay maiksi lamang. Amen. Kaya nga, yung mga babae na yon, dahil hindi sila pumayag, nagising ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari kasi naihi na ako eh. Kasi kabado ako. Doon sa panaginip ko hanggang pagising ko, nakakabahan ako kasi 12,000 pa naman. Ice drop lang, isang kagat lang. Hindi ko na. Parang gusto ko ibalik kasi hindi ko nga gusto ang lasa. Sabi ko, pangit na nga ng lasa. Hindi ko type ang lasa. Mas maganda yung tag 8 pesos lang. Kasi ang kala ko 8 pesos lang ang ice drop. No? Kaya nga, makita natin mga kapatid, kailangan natin manindigan sa salita ng Panginoon. No? At wala tayong ibang gagawin. Tandaan natin, sabi nga ng Bible, susubukin ka sa bawat pananalita mo, bawat pananampalataya mo sa salita ng Diyos, susubukin ka. Tama ba yon? Sabi sa Santiago, sabi nga sa Santiago, doon sa sa Santiago, basahin natin sa Santiago, bago tayo magpatuloy mga kapatid, maaga tayo ngayon matapos, no? At makita natin, kayo mag-alala, tingnan natin ang Santiago. Tulad ng gintong dinalisay. Sabi niya dito, gintong dinalisay. Sa Santiago chapter 5. Tingnan natin. Sabi sa Santiago, bakit sa YouTube mo napunta? Amen. Ang pagsubok ay tulad sa isang gintong dinalisay. Dito tayo magsisimula mga kapatid. Para maging handa kayo sa inyong anumang mga laban sa buhay, na huwag kayong papayag na kayo ihiwalay ni Satanas, no, sa
Unahin natin sa First Peter 1:7. First Peter 1:7. Sabi niya rito, sabi niya, sabi niya dito, sa verse 5, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ito yung kaligtasan na inahanda upang ihayag sa huling panahon. Yan yung ihayag sa huling panahon. Yan yung seven thunders. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Ito, dadaan tayo rito bago natin makamit na yon. Bagaman ngayon sa sandaling panahon, ito yung sandaling panahon sa ating buhay, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok. Ibig sabihin ng salitang lumbay, heaviness. Ano yung heaviness? Sa Tagalog kasi pinalumbay, sa Bisaya, parang sa heaviness sa English yan eh. Heaviness yung kabigatan. No? Kabigatan sa buhay. Para bagang ilulugmok ka. Yan yun yung sabi ni Pedro. At hindi lang isang pagkakataon na mayroong pinalumbay kayo o pinabibigatan sa inyong buhay. Kung hindi, ang sabi na dito, muling pagsubok. Ibig sabihin, inuulit-ulit. May mga kanya-kanya lang tayong mga pagsubok, inuulit-ulit lang ng Diyos yan. No? Ibig sabihin, yung trial na yan, at dan sa trial na yan, dyan tayo dapat maging mapagmasid. Dapat dyan tayo magiging lalong lumalapit sa Kanya. Mas lalo natin siyang kailangan. Tama ba? Amen. Kasi kung nasa trial ka, kumakapit ka sa kapwa-tao, maniwala ka sa akin. Ang tao, pag nilapitan mo yan, lalo pag may problema ka, tandaan nyo yan. Gusto niyan iiwas. Pero ang taong lalapitang imbitahan mo siya ng parte at kasiyahan, ay hindi yan makakahintay. Oo agad yan. Tama? Maniwala kayo. Kahit sa kamag-anak, kahit sa kaibigan, kapag ikay lumapit na mayroong pagsubok ka, may problema ka, ayaw nilang madamay sa problema mo. Nag-gets nyo? Amen. Pero kung ikaw may birthday, may binyag, may pakain sa inyo, at imbitahin mo sila, anytime, anywhere, kung saan sila masaya, pupuntahan ka pa nila. Totoo ba yun? Amen. So, ang kailangan lang talaga natin, lalo sa may pagsubok, ay ang Panginoon. Amen. Yun ang kailangan natin sa buhay. Ang sabi niya, muli hindi isang pagsubok lang. Kasi ako, naging tao ako sa mundong ito. Abnormal na siguro sa tao na walang pagsubok. Kahit si Elon Musk ay trilyonist, may mga pagsubok yan. Hindi na nga lang sa pera, pero mayroong mga pagsubok na iba yan. Yung nga yung nakwento ko sa inyo na napakamayaman siya, bata pa. Nabigo lang sa pag-ibig. Anong nangyari? Nagpakamatay. Hindi niya matanggap. Tama? Amen. May kanya-kanya tayong kahinaan at doon sa kahinaan natin, doon tayo sinusubok. Kasi gusto ng Diyos doon sa kahinaan natin, doon tayo maging matibay. Amen. Ano sabi dito sa verse 7? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto
na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy. Apoy ha? Ay masumpungan sa ikapupuri at kaluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Heso Kristo. Ibig sabihin, talagang dadaan ka sa matinding pagsubok sa apoy. Tandaan nyo, kaya nga sinasabi ng Bible na walang iba talagang magpapakalakas. Ako'y napag-aralan ko na ang Panginoon lang talaga. Sabi niya dito, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagaman ngayon hindi ninyo siya nakikita. Gayon may inyong sinasampalatayan na ako'y nagagalak, na totoo na may galak, na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. Yung salitang di masayod, hindi natin maintindihan na may kagalakan tayo sa ating puso. Tama ba yun? Amen. Kahit na sa ating sa ating puso, hindi natin maintindihan na may kagalakan tayo. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya. Ano bang layunin ng ating pananampalataya? Dapat pala na may layunin ang ating pananampalataya. Kung walang kang layunin sa pananampalataya mo, ibig sabihin, para ka lang mapadpad sa hangin. Ang layunin ng ating pananampalataya ay para papakainin ang ating kaluluwa, at kung tayo may lilipas sa mundong ito, kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Yun yung ating, at ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Yan sabi niya, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Anong iligtas? Ang ating kaluluwa. Amen? Yun ang kailangan, yun ang kaimportante, na mailigtas ang ating kaluluwa. Kasi yung kaluluwa, yan yung tunay na tayo. Hindi itong katawan. Ang katawan ay bihis lamang ng kaluluwa. So, tungkol sa pagkaligtas, sa verse 10, na ito'y nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propita na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Yan, sinisiyasat ang kahulugan kung ano ang kailangan ng panahon na itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang pagbabata ni Kristo at ang kalulatian halili sa mga ito. Ibig sabihin po yan, tandaan natin na ibig sabihin po na hindi basta-basta ang paglilingkod sa ating Panginoon, na basta lang tayo ay, kaya nga sabi ni Brad Branham, mayroong labanan, ay hindi lamang ay na parang mapunta lamang tayo dito sa isang bagay. Amen? At makita natin, mga kapatid, tingnan natin dito sa sabi ni Brad Branham, the trial. Basahin natin sa the trial. Hallelujah. Ang ganda na quotation niya. Sabi niya, Hold where trials come. Sabi niya dito, sabi niya, trials worth more than silver and gold, but as is written, no chastisement is pleasant for the time being.
ibig sabihin, hindi daw to yung chastisement is pleasant. Yung baga sa trial, yung hindi ka nagiging masaya, hindi ka magiging nalulugod, hindi ka naaaliw. Di ba? Pag nasa pagsubok ka, naaaliw ka ba? Di ba? Sabi niya, chastisement. No? Ibig sabihin, kunin natin salitang chastisement. Sabi niya ni Brother Branham ay hindi ka parang ang isang pagsubok minsan sabi ng Bible mayroong isang bagay na mali sa ating buhay ay minsan ay pamalo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mahal ka pa ng Diyos yun. Chastisement o pleasant. Kaya hindi, yan yung pinakaayaw ng isang tao, yung papaluin ka ng Diyos. Sabi ni Brother Branham, the trial worth more than silver and gold, but it is written, no chastisement is pleasant for the time being. Walang pamamalo ay nalulugod. Sabi niya, yung chastisement, yan yung palo eh. Kumbaga sa isang anak ay part ng ating disiplina. Tama ba? Na minsan kapag mayroon tayong pagsubok sa Diyos, parang sa isang magulang, pag pinalo ni Berli ang aking mga anak, nagtatampo ang aking mga anak sa kanya kasi pinapalo sila. Tama? Anong ginagawa ni Sister Berli sa kanyang anak? Kasi alam ni Sister Berli na may mali. Nag-isip mga kapatid? Ang Diyos ganun din. Ang palo ng ating Panginoon, idadaan ka sa trial para mayroon kang itatama. Ngayon, ang sabi ni Brother Branham, no chastisement is pleasant for the time being. Hindi ka malulugod yan, hindi ka masaya na habang pinapalo ka, natatawa ka, hey, na-enjoy ako. Minsan, sabi niya, nagtatampo ka doon sa pumapalo ng magulang mo. Pero hindi mo naintindihan yon. In behind the chastisement, in behind, sa likod na yung pamalo na yon, mayroong pag-ibig na akay-akibat yun. Tama ba yan? Na mayroong pag-ibig na akibat na magtampo man, kaya minsan sa buhay ng tao, pag nasa pagsubok tayo, parang ayaw ko na, Panginoon. Ayaw ko na sa iyo. Tama ba? Parang wala ka ng gana sa kanya. Kaya napansin ko na rin sa mga anak ko, pag nakita yun ng mama nila, ayaw nila tumabi, ayaw ko na sa iyo. Dito na lang ako kay Papa. Amen? Amen. Sabi ni Brother Branham, kaya minsan, sabi ni Brother Branham, hindi ka talaga nalugod. Minsan, ayaw ko ng Panginoon. Kasi dumating ako sa pagsubok, ayaw ko na sa iyo. Kaya maraming tumalikod na hindi nila naintindihan na may responsibilidad ng Panginoon. Ano ba sabi sa Revelation? Tingnan natin. May pag-ibig yan. Tingnan natin sa Revelation. Tingnan nyo. Sabi niyo binasa natin sa quotation ni Brother Branham kanina. Tingnan natin ha. Tama sa Hebrew 12. 12 pala. Hebrew 12 verse 6. Mali ako. Hebrew 12 verse 6. Tingnan nyo. Tingnan natin. Ang sabi ng Panginoon dito, tingnan natin. Sabi niya, inyong nilimot sa verse 5, ang iniaral na ipinakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Ito yung parusa ng Panginoon. Mayroon kasing mga bagay na
na pinabayaan ka na ng Panginoon, katulad ng hindi nakikinig sa salita ng Diyos, pinabayaan ka ng Panginoon, nalugmok na talaga sila, nawasak totally hindi yun ang pamalo ng Diyos. Dalawa lang kasi ang pamalo ng Panginoon. Mayroon kasing maraming klaseng trial. Yung trial katulad ni Job. Tama? Yung trial na katulad ni Job, mamaya maitalakay natin. Iba yun sa trial ng pagpalo ng Panginoon. Tingnan nyo ha. Ang sabi po rito, anak ko, huwag mong iwaling bahala ang parusa ng Panginoon. O mga lupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Diba? Ang magulang, pinagwiwikaan. Kaya itong salita ng Diyos, nire-review ka, napapagsabihan ka. Tayo, hindi lang kayo, pati ako, yung nangangaral, ay kasama ka dyan. Hindi tayo exempted. Sabi niya, sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. At hinampas ang bawat tinatanggap na anak. Hinahampas tayo, pinapalo tayo. Sino ang may karapatan pumalo? Siya ang ating ama, tayo mga anak. Ibig sabihin, pag hindi tayo pinalo ng Diyos, hindi tayo anak niya. Kasi ang may karapatan lamang pumalo sa anak ay yung magulang. Sabi niya, na dahil sa ito'y parusa kayo nagtitiis, inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. O, kita nyo? Sapagkat alingang ang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. Talaga yung anak, normal lang na parusahan ng kanyang ama, kanyang nanay. Nagisyo? Kasi ayaw ng nanay, gusto ng nanay na maging ganito ka. Yun nang kasama po yan sa pananampalataya natin. O once na nagkamali ka, pinapalo ka. Mayroon namang pagsubok. Ito yung pagsubok na ang Diyos na tinutuwid ka. Na there was something wrong you're doing, na mayroon kang mali na ginagawa na dapat mong i-correct, itama. Ang sabi ni Pablo, araw-araw siya nagre-repent. Araw-araw siya nagsisisi. Ang inaalam niya, ini-inventory niya sa buong maghapon. Sabi ni Pablo, binubulay-bulay ko sa buong maghapon, sa buong araw na aking pagkakamali. Amen? At sabi ni Pablo, sa buong aking pagbulay-bulay, doon ko malalaman kung saan ako nagkakamali. At doon siya papaluin ng Panginoon. Hindi yun ang kung tayo ay mayroong mali. At tingnan natin si Job. Tingnan nyo si Job. Si Job ay wala siyang makitang mali ang Diyos sa kanya. Tandaan nyo yan. Hindi na natin buklatin ang aklat ng Job. Walang nakitang mali. Kahit basahin nyo sa Job, ang aklat ng Job. Walang nakita ang Diyos na mali sa kanyang kay Job. Alam nyo ang may mali doon? Kaya na nakapasok si Satan sa challenge ng buhay ni Job. Alam mo kung bakit? Ganito yon. Yung mga anak ni Job ay nasa sanglibutan. Basahin nyo. Si Job ay laging kapiling ng Panginoon, pero ang kanyang mga anak naroon sa kalayawan, nag-inuman, nagparty-party. Di ba? Mababasa nyo sa Job. Nagparty-party, nagpapakasaya. Maski asawa ni Job, nagpapakasaya, Sister Helen. Makita natin, nasa kalayawan ang asawa ni Job. Pero si Job, siya lamang naglilingkod sa Diyos. Maski asawa niya, hindi nga naglilingkod. Tingnan nyo, pati mga anak niya, hindi, sa isang pamilya, si Job lang. Kaya, anong ginawa ni Job? Pinabayaan. Pero, nadamay si Job. At anong ginawa ni Satan? Basahin nyo doon sa Job, akyat panaog. Bakit akyat panaog? Dahil si Satan, ang ginawa ni Satan, akyat panaog para guluhin ni Satan ang pamilya ni Job. Amen? Amen. Paano niya ginulo ang pamilya ni Job? Ginawa niya para
binigyan niya ng espiritu ng kalayawan ng sanlibutan ang mga anak ni Job. Yung pamilya ni Job ang ginugulo. Dahil hindi kaya ni Satan na impluensyahan si Job sa mga bagay sa sanlibutan. Dahil may paninindigan si Job sa Panginoon. Tama? Amen. Pero itong mga anak ni Job na walang mga panindigan sa salita ng Diyos maski asawa, ito yung ginulo ni Satan. Sige, punta kayo ng party. Ganun ang ginawa. Kaya nga, nung tinanong ng Diyos si Satan, o saan ka ba galing? Anong sabi niya ng Diyos? Kaya anong sabi ng Diyos kay Satan? Saan ka ba galing? Anong sabi ni Satan? Ako'y akyat panaog. Akyat panaog siya sa lupa, sa langit. Amen? Na nakikita niya si Job. Pero anong sabi ng Diyos? Kasi gusto ni Satan na galawin niya si Job, hindi niya magalaw-galaw. Pero nagalaw na ni Satan ang pamilya ni Job na yung asawa at yung mga anak. Nasa sanlibutan, nasa laman. Amen? Amen. Pero si Job hindi niya magalaw. Ano sabi niya? China-challenge niya ang Panginoon. Amen? Sabi na, kaya lang naman sabi ni Satan sa Panginoon, kaya lang naman si Job ay nanampalataya sa iyo dahil binigyan mo siya ng mga kayamanan. Pinagpapala mo siya. Sabi ni Satan. Ano sabi ng Panginoon? Sige, pero ipapakita ko sa iyo kung paano manindigan ng tao na yan sa akin. Huwag mo lang gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang kunin ang buhay niya. Dahil sa kanyang pag-ari ang buhay. Sa Diyos ang may-ari ang buhay, hindi si Satan. Tama? Amen. Ano sabi ni Satan? Sige, binigyan ng pagsubok si Job. Pinatay lahat yung kanyang anak. Amen? Amen. Nagis nyo? Pati ari-arian ni Job, nalugi, pinatay. Sinugod ng mga magnanakaw, mga pirata, pinagnanakaw ang kanyang mga kayamanan. Sana makita nyo mga kapatid. At nung dumating ang tauhan ni Job na wala na ang iyong kayamanan, napatay na ang iyong anak. Lugmok na si Job, may sakit pa siya na kanser. Punong-puno pa ng kanser, pati yung mga ulo niya punong-puno ng bukol. At pati yung mga sugat ng kanyang katawan ay nabubulok na. No, basahin nyo yun. Nabubulok na. Nakita nyo ng bulok na, yung mga uod tumatalon pa sa kanyang sugat. Anong ginawa ni Job? Kinukuha pa niya ang uod, binabalik sa kanyang sugat. At naliligo siya sa buhangin. Dahil siguro yung sugat na yung pag buhangin, kahit ako pag minsan ay ginagawa ko pag may sugat ako, naghahanap ako ng abo. Yung abo, yan, kasi nilalagyan ko ng abo. Mahapdi nga lang siya, pero nakakahinto ng dugo. Nakakatuyo ng sugat. Parang pinisilin. Pero nung time na yung ginawa ni Job yun, naligo siya ng abo, alabok. Mga abo. Parang kanyang mga bukol sa ulo. Nilalangaw na si Job. Si Job, tumatalo na yung mga uod sa kanya. Naroon na mga kanser. Kunti-kunti na lang, bulok na ang kanyang laman. Ano sabi ng babae, ang kanyang asawa? Dahil materialistic ang kanyang asawa. Walang paninindigan sa Diyos dahil ginamit rin ng dyablo ito. At tingnan mo itong asawang ito na walang pananampalataya. Ginulo talaga ni Satan. Ibig sabihin, nakita niya, ikaw. Sabi ng asawa, talikuran mo na yan ang Diyos mo. Sabi ng asawa ni Job, talikuran mo na yan. Sinumpa ka na niyan. No? Ano sabi ni Job? Bakit? Sa karangyaan, sa mabuti lang ba tayo tumanggap at mananampalataya sa Diyos? Hindi ba sa ganito rin na mayroong karanasan na kasamaan sa buhay? Hindi pa tayo magpuri sa Panginoon? Kaya ganun ang panindigan ni Job. At anong nangyari? Lumayas yung asawa ni Job. Iniwanan si Job. Amen? Amen. Iniwanan siya, Sister Helen, iniwanan si Job. May sakit ng cancer, iniwanan na siya, wala na siyang bahay. Kung saan, basahin sa Bible, saan siya nakatira? Sa lupa. Amen. So makita natin
na once na isang pamilya na ang nanampalataya lamang ay isang tao, dalawang tao, na mayroong hindi kayo nanampalataya, mayroong dyan sa isang pamilya nyo na hindi mananampalataya, pwedeng gagamitin ni Satan yan. Nag-gets nyo? Kaya pag once na may nanampalataya na hindi nanampalataya dyan, pwedeng mapaglaruan ni Satan. Ano ba sabi ni Satan? Na parito si Satan upang magwasak, pumatay, magnakaw. Nagits nyo? Anong ninanakaw ni Satan? Ninanakaw ni Satan ang lahat ng bagay na pagpapala sana sa Diyos at yung oras natin sa Panginoon, ninanakaw ni Satan. Pangalawa, yung ating pati yung mga bagay na dapat para sa Panginoon, ninanakaw ni Satan. Anong papatayin? Ang ating pananampalataya, ang ating kaluluwa. At manghihina tayo sa Panginoon, ayaw ko na. Yun yung nanindigan si Job. Anong nangyari mga kapatid? Kaya nga sa isang pamilya na hindi nanampalataya, ang ginawa, iniwanan si Job. Wala siya, empty lahat na may sakit pa. Pati kaibigan ni Job, iniwanan si Job lahat ng kanyang kaibigan. Tama ba? Walang tumulong. Basahin nyo yan. Walang tumulong sa kanya. Isa lang ang kailangan niya, ang Panginoon. Iniwanan na sa... Namatay na kanyang anak eh. Mga anak niya. Ang kanyang asawa, umalis. Iniwanan si Job. Pero nandigan si Job. Anong nangyari? Dinubli ni Job. Nagkaasawa siya uli. Bumaling si Job. Nagkaasawa siya ng matino. Na may takot na sa Panginoon, na may pananampalataya na sa Diyos. Amen. At nagkaanak sila, at ang kanilang anak ay naglilingkod na rin sa Panginoon. Ano sabi doon sa Biblia? Sila'y pinagpala na. Amen. Silang magpamilya ay naglilingkod na sa Panginoon, at ang yaman ni Job ay lahat ng pagpapahala ay lumago. Sister Helen, once na kayong magpamilya ay magsama-sama sa Panginoon, maniwala kayo. Hindi lamang ang mga pinansyal yung pangangailangan ang papalaguin ng Diyos. Amen. Maniwala kayo sa akin. Basta kayo'y nagkakaisang magpamilya na nanampalataya sa Diyos. Amen. At makita nyo, si Job, lumago ang kanyang buhay sa kanyang panindigan. At yun, nangyari, mga kapatid. Ang kailangan lang natin, sabi ng Bible, maging strong at manindigan. Kung naniwala si Job sa kanyang asawa, Sister Helen, sabi niya, talikuran ko na ang Panginoon. Di wasak na ang kanyang pamilya. Tama ba? Wala nang istorya sa Biblia na nagtatagumpay si Job. Lahat sila ay hindi maisulat sa Biblia, ay walang istoryang pagtatagumpay. Dahil ang nakasulat sa Biblia, makita natin na pinagpala si Job dahil sa kanyang panindigan sa ating Panginoon. Amen. Amen. At sana po ay makita natin, mayroon namang pagsubok na ang pagsubok natin ayon sa ating mga ginagawa. Yun ay tawag nun ay consequence. Yan yung consequence natin ginagawa sa bawat desisyon natin. Ano sabi ng Biblia? Kung anong tinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Sabi ng Biblia, hindi natin nabubuksan. Tama? Alam nyo naman yung verse na yun. Amen. Anong tinatanim nyo, yun din yung aanihin nyo. Yun yung tinatawag na consequence. Kaya pag dumating tayo sa pagsubok, huwag tayo magpapaepekto sa ating desisyon. Stay where you are. Manatili kung saan kayo. Huwag kayong ma-turn off. No? Kasi sa bawat desisyon mo, magkakaroon ng consequence. Kung pinalo ka ng Panginoon, tulad ng isang bata na naalala ko noon, na pinalo ako na kasi matindi pumalo yung aking magulang, si papa ko,
No? Kung nanonood aking mga kapatid, alam nila to, aking mga magulang. Matindi po, pumalo yan. Alam ng mga tiyo ko yan. Pag yung papa ko pumalo, talagang hindi kami pwedeng hindi makaihi ng salawal namin. Talagang ihi ka. Matindi mamalo, no? Makita mo na pag nagdesisyon ako na lumayas, umalis. Dahil hindi ko na kaya, pag nagagalit yun, talagang nagre-rebelde. No? Makinig kayo, Jim. Magre-rebelde sila. At ginawa ko, umalis ako. Nagdesisyon ako sa sarili ko, hindi na ako masaya ito. No? At nakita ko, nung pumunta ako, umalis ako, naglayas ako. Alam mo kung saan ako natulog? Sa mga gilid-gilid ng kalsada, kasama ng mga barkada ko. Tapos, hirap. Anong nangyari sa buhay? Ano-anong mga bisyo ang naranasan ko? Ano-anong mga ginagawa namin sa mga kali? Kapag ikay nasa kalsada, lagi nasa barkada, anong mga natutunan mong bisyo dyan? Naniwala kayo sa akin. At yun, nakita ko na parang mali na ang aking landas. Nagets yung mga kapatid? Amen. At nung hindi ko maintindihan ang aking ama, nung naintindihan ko na, nung lumaki na ako at nagkaroon na rin sariling pamilya, ganun pala ka. Kung hindi ganun ang papa ko ka-stricto sa amin, baka kami lulun na sa mga bisyo sa mundong ito. Kaya mahigpit yun eh. Kaya ano sabi niya sa akin nung nagbinata na ako, kung gusto mong ayaw ka naming pakialaman, yan laging natatak sa isip ko. Kung kaya mo nang mabuhay sa sarili, magtrabaho ka, mag-upa ka ng bahay, yung walang makikialam sa'yo, hindi ka pwede makikitira sa kamag-anak kahit pakikialaman ka eh. Kung ano mang nasa bubungan ka nakatira, yung may-ari ng kabubungan na yon, mangingialam sa buhay mo yan dahil ikay nasa ilalim sa kanila. Kung gusto mo na wala makialam sa'yo, magbisyo ka, o magtrabaho ka, mangupahan ka, bahala ka sa buhay mo, sa iyo yan. Ginawa ko yun, mga kapatid, dahil ayaw kong pakialaman. Kaya kung tayo anak ng Diyos, makikialam at makikialam Panginoon. Kung ayaw natin, Amen. tandaan nyo, kung ayaw nyo, ang sabi nga doon sa sinasabi natin, binasa kanina sa 1 Peter chapter 1, na pinagwiwikaan tayo, pinagsasabihan tayo, pero hindi natin pakikinggan, mapapahamak ang buhay natin. Tandaan nyo, pag umalis kayo sa piling ng inyong magulang, ang ating magulang, ang ating Panginoon. Pag once na kayo umalis, mapapariwara ang buhay nyo. Maniwala kayo sa akin, mga kapatid. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin sa gabing ito at awitan natin ang Panginoon ng awit. Bago tayo manalangin, amen? At tayo manalangin. Pwede natin mga galit ang dito si lips. God said His Son, the golden Jesus, He came to love.
is for tomorrow, because the feeling over is gone, and because I know it's, I know He who love you is true, and I know His word that living just because He needs. Amen. Tayo please. Dalangin mga kapatid. Hallelujah. O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang mga aming dinadalangin. Napakahalaga po ang pananalangin dahil itong panalangin ay dinadala sa harapan ng trono ng makapangyarihang Diyos. Ang panalangin namin, alam namin na dinadala ng anghel sa harapan na isang tulad na isang kamangyan ng mga banal ay ito'y sabyo sa iyo. Sana maging mabango ang aming panalangin sa gabi nito. Na ito'y marinig mo at mapakinggan mo, Diyos. Kami naniwala na ikaw ay Diyos na buhay. Lahat ng dako ay iyong nalilinig. Ama, marami po salamat, O Diyos, na ikaw po ang mangunguna sa aming buhay. Madinadalangin ko ang mga kapatiran na wala rito ay unahin mo, Lord God, na mga aming kapatid na si Brother Ando. Ingatan mo, Lord God, siya ang kanyang nasimulan, kanyang pananampalataya, patatagin mo anuman sa kanyang kaisipan, Lord. Huwag madaig na nasa battle ng kanyang desisyon sa kanyang pag-iisip ngayon. Nasa battlefield, Lord, ang kanyang kalagayan. Ama, ikaw na po, Lord, ang manguna, i-guide mo siya sa ayon sa iyong mga salita, ayon sa iyong kalooban. O Diyos, hindi siya mahikayat, maski sa kanyang pamilya o anuman, siya maging strong, siya magiging magdala ng tibay, siya magdala, Lord, ng kalakasan. Kung ang kanyang pamilya mayroong mga bagay, nakahinaan, so, tulad ni Jacob, siya magiging matibay at matatag ng Diyos. At ganoon din, Lord, ka na ano man nangyari sa buhay nila, ikaw po ang nakakaalam ng mga desisyon nila na hindi namin alam ang hindi pagdalo. Ikaw na po, Diyos, ang bahala sa kanila. At ang kanyang anak ay natag po kung kanyang pamilya. Ikaw po ang bahala, Lord God. Ano man desisyon nila ay nawa sawayin mo, Lord, kung hindi ayon sa iyong kalooban. At ganoon din, Lord, na kalooban mo. Nadalangin namin ang ibang kapatiran, mga nanood, anumang karamdaman at sakit, Lord, kahit alam namin kung sila may pananampalataya at tiwala sa iyo. Maniwala lamang sila'y pagalingin mo, Lord. Hindi po ang gawain ito, hindi po ako, kung hindi ikaw po, Diyos, ang tunay na mahipo nila, O Lord. At ganoon din, Lord, dinadalangin ko sa Sister Rilin, ng patuloy ng kanyang kalakasan, lalo sa kanyang pananampalataya. At dinadalangin ko rin si Brother Henry na sana makapiling namin. The Brother Oni, Sister Annabel ay mainit o si Brother Oni ay ingatan mo na maunawaan, mabulay-bulay nila ang kanyang kaperasong napakinggan na salita na sandaling nakaupo siya. O Lord, na ikaw na po ang magpapalago sa kanyang kaisipan at magbigay ng desisyon na siya magpatuloy, Lord. At ganoon din, Lord, sa mga nakikinig sa online, sa mga nakikinig sa gawain ito. Ikaw na po, Diyos, na magbigay sa kanilang puso at kaisipan at magdesisyon sila, Lord, na lumapit sa iyo. Marami pa salamat, Lord, sa gawain ito. Ikaw mo ang patuloy at ang iyong abang lingkod na bigyan mong kalakasan, na pananampalataya, tibay, O Lord, ng loob na walang anumang bagay at tapang na ipangalan ng iyong salita. Maraming salamat sa tawing pangalan ng Kristo Jesus. Amen. God bless you.